Isang 11 taong gulang na batang lansangan ang nakatagpo ng mga titulo ng ari-arian ng isang mayamang tao. Ang hiling niya kapalit ng kanyang natuklasan ay nagpatulo ng luha sa may-ari ng ari-arian. Si Pedro, isang 11 taong gulang na batang tinatawag ang kalye bilang tahanan, ay natutong mabuhay mula pa sa murang edad. Inabandona ng mga magulang na nahulog sa bisyo at kahirapan, iniwan siyang mag-isa upang mag-survive mula pagkabata. Simula noon, natutunan ni Pedro kung paano magtaguyod ng sarili sa pamamagitan ng paghalungkat sa mga basura at humihingi ng tulong sa mga dumadaan. Sa kabila ng malupit na kalagayan, nanatili siyang may pag-asa at matatag, naniniwala sa mas maliwanag na hinaharap. Bawat araw, gumigising siya na may bagong sigla upang samantalahin ang anumang pagkakataon na maaring magbago sa kanyang kapalaran. Sa araw na ito, maaga siyang gumising bago sumikat ang araw, nagiunat at tinitingnan ang kanyang paligid. Pinapanood niya ang ibang mga batang lansangan na nagsisimula sa kanilang paghahanap ng pagkain. Dahil sa maagang paggising, nagpasya siyang maghanap ng pagkain at mga bagay na maaaring maibenta. Nilakbay niya ang mga desolatong kalye, iniiwasan ang mga maaga ring gumising. Ang kanyang pangit na kasuotan ay isang matinding kontradiksyon sa marangyang distrito na kanyang pinuntahan, kung saan nakatira ang mga mayayamang tao. Alam niyang laging may presensya ng pulisya sa mga ganitong lugar, kaya't madalas ay iniiwasan niya ito. Ngunit, tinutulungan siya ng kanyang instinct na pumasok sa isang iskinita na nasa pagitan ng mga magagarang bahay, umaasang makakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Tahimik na naglakad, ininspeksyon ni Pedro ang mga basurahan at madidilim na sulok ng eskinita. Isang kislap ang kumapit sa kanyang mata, isang itim na leather briefcase na parang hindi sinasadyay na iwan. Puno ng pananabik, pinulot niya ito at binuksan, sabik na makakita ng mga bagay na maaaring ibenta. Sa loob, natagpuan niya ang iba't ibang dokumento na lahat ay may mga tatak at pirma ng kahalagahan. Habang binabasa niya ang mga ito, napagtanto niyang mga titulo ng ari-arian ito ni Ricardo Flores, isang kilalang negosyante sa lugar. Nagulat na upo si Pedro sa malamig na kalsada ng eskinita na puno ng mga katanungan tungkol sa kahalagahan ng kanyang natagpuan. Ang mga papel na ito ay maaaring magbigay sa kanya ng bagong buhay, malayo sa kahirapang sumisira sa kanya, ngunit hindi kayang gawing maayos ng kanyang konsensya na itago ang hindi kanya. Nagdesisyon siyang ibalik ang mga dokumento sa tunay na may-ari, umaasang makakakuha siya ng kaunting pabor kapalit. Matapos magdesisyon, tumayo si Pedro at nagsimula patungo sa isang marangyang mansyon sa dulo ng kalye. Ang puso ay mabilis na tumitibok sa halo ng excitement at kaba. Paano kung hindi siya pansinin ni Flores o mas masahol pa, akusahan siya ng pagnanakaw? Sa kabila ng kanyang mga takot, ipinagpatuloy ni Pedro ang kanyang lakad. Mahigpit na hawak ang briefcase. Pagdating sa malaking pintuan ng mansyon, tumigil siya, humahanga sa kanyang kagandahan, mas malapit kaysa kailanman sa ganitong uri ng yaman. Huminga siya ng malalim at kumatok ng malakas sa malaking kahoy na pinto. Matapos ang ilang sandali na parang isang eternidad, bumukas ang pinto at lumabas ang isang butler na may seryosong itsura. "Oo, ano ang gusto mo?" tanong ng butler, pinagmamasdan si Pedro ng may pag-aalinlangan. "Magandang hapon po," tugon ni Pedro. Ang boses ay magalang hanggat maaari. "Kailangan ko pong makausap si Ginoong Ricardo Flores." "Mahalaga po." Sinuri siya ng butler na bigla sa hitsura ng batang lansangan na nasa harap ng bahay ng kanyang amo. "Ano po ang tungkol dito?" tanong niya ng may pag-iingat. Hindi po tinatanggap ni Ginoong Flores ang mga bisita ng walang appointment.
Nakita ko po ang isang bagay na sa inyo, sinabi ni Pedro. Itinaas ang briefcase upang ipakita ang laman nito. Ito po ay mga titulo ng ari-arian at naniniwala akong mahalaga na maibalik ko ito sa inyo. Ang ekspresyon ng butler ay nagbago at nagmistulang gulat nang makita ang mga mahalagang dokumento sa loob ng briefcase. Hindi nagsalita, umatras siya, isinara ang pinto at iniwan si Pedro na naghintay ng may kaba sa labas. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, muling bumukas ang pinto at sa pagkakataong ito, si Ricardo Flores mismo ang lumabas. Nakatayo siya ng may maayos at sopistikadong itsura, tinitingnan si Pedro ng may halong pag-usisa at konting pagdududa. Ano ang gusto mo kapalit nito, bata? Tanong ni Flores sa isang matining na tinig. Huminga ng malalim si Pedro at nagsimulang lumapit. Iniabot ang briefcase kay Flores. Sir, natagpuan ko po ito sa isang eskinita malapit lang dito, sinabi niya, medyo nanginginig ang boses. Mukhang ito po ang mga titulo ninyo. Hindi ko po alam kung paano sila napunta doon, ngunit naramdaman kong mahalaga na maibalik ko ito sa inyo. Tinanggap ni Flores ang briefcase at mabilis na sinuri ang mga dokumento at ang kanyang unang pag-aalinlangan ay napalitan ng pagkabigla ng matiyak niyang mga dokumento nga niya ito. Kahanga-hanga, mumurming niya, higit para sa kanyang sarili kaysa kay Pedro. Nahanap mo sila. Ngayon, ano ang inaasahan mong kapalit nito? Nag-atubili si Pedro, nabigla sa tanong. Nais sana niyang makuha ang anumang pagpapahalaga marahil kahit maliit na gantimpala, ngunit ang tapat na tanong ay nag-iwan sa kanya ng ilang saglit na katahimikan. Wala po akong hinihingi, sir, sagot niya ng taos-puso habang nakatingin kay Flores. Gusto ko lang po siguraduhin na makuha ninyo ang mga dokumento ninyo. Hindi ko po ito dapat itago. Sinuri ni Flores si Pedro, ang mukha ay hindi mabasa, tila sinusubukan niyang hanapin ang anumang palatandaan ng kasinungalingan. Matapos ang ilang saglit, napansin ng batang lalaki na ang ekspresyon ni Flores ay nagbago at siya ay ngumiti ng bahagya. Akala mo ba'y tanga ako, bata? Tanong ni Flores, may bahid ng pangungutya sa tono. Lahat ng tao'y may hinihingi kapalit. Ano ang talagang gusto mo? Sa kabila ng malamig na tono ni Flores, nanatili si Pedro sa kanyang posisyon. Totoo po, wala po akong hinihingi, ulit niya. Masaya po ako na naibalik ko ang sa inyo. Pinagmasdan ni Flores si Pedro at sa wakas ay napansin niyang may kakaibang katangian ang batang ito. Talaga namang ikaw ay isang natatanging bata, sinabi niya habang tinatanggap ang briefcase. Bihirang makatagpo ng ganitong uri ng katapatan ngayon. Bagamat nabuhayan ng pag-asa, ngunit nadarama pa rin ang kabigatan ng kanyang araw-araw na pakikibaka. Nakita ni Pedro ang isang maliit na liwanag ng pag-asa. Ginoong Flores, nag-atubiling siya, dahil naibalik ko na po ang inyong mga titulo, baka po maaari ninyo akong matulungan sa kahit anong paraan. Nakataas ang kilay si Flores, naguguluhan sa hinihingi ng bata. Tulungan ka? Paano naman? Tanong niya. Habang kinakagat ang kanyang labi, ipinaliwanag ni Pedro, nasa kalye po ako at madalas ay mahirap makahanap ng pagkain o matutuluyan na ligtas. Anumang tulong, siguro po pera o trabaho, ay labis na ma-appreciate ko. Tumigil si Flores, pinag-isipan ang batang nasa harap niya at unti-unti ay nagkaroon siya ng bagong respeto sa batang ito. Kahanga-hanga ang iyong integridad, sabi niya sa isang malumanay na tono. Karamihan sa mga tao ay magsasamantala sa ganitong pagkakataon para sa sariling kapakinabangan, ngunit pinili mong maging tapat. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin tungkol sa iyong sitwasyon. Itinaas ni Pedro ang kanyang mga mata at isang maliit na pagsiko ng pag-asa ang sumik sa kanyang dibdib. Ibig po bang sabihin nito ay tutulungan niyo ako? Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong.
Tinitigan siya ni Flores ng tahimik sandali bago marahang umiling. "Pasensya na, hindi ko kayang tulungan sa ganitong paraan," sagot ni Flores, at naramdaman ni Pedro ang isang alon ng pagkabigo na humaplos sa kanya. "Hindi ko kayang magbigay ng pinansyal na tulong o trabaho. Nauunawaan ko ang iyong kalagayan, ngunit wala akong kakayahan na buhatin ang mga pasanin ng bawat batang namumuhay sa kalye." Napaluhod ang ulo ni Pedro sa kalungkutan. Dapat ko nang naisip na ang isang taong kasing yaman at kasing maimpluwensya ni Flores ay hindi makikialam sa isang tulad ko. Naiisip niya, ang boses ay malungkot at nagsusumiksik ang mga luha. Ngunit hindi pa tapos magsalita si Flores, kaya't muling itinaas ni Pedro ang kanyang mga mata. Gayunpaman, patuloy ni Flores, ang tono ay lumambot. "Maaari kong ibigay sa iyo ang ibang klase ng tulong." Tiningnan siya ni Pedro nang may pag-aalinlangan, hindi sigurado kung ano ang aasahan. "Anong klase ng tulong po?" tanong niya. Muling nagningning ang kaunting pag-asa sa kanyang mata. Nagbigay ng maliit na ngiti si Flores at umusog sa gilid. Iniiwasan ang daan patungo sa kanyang marangyang bahay. "Sumama ka sa loob," alok niya. "Hayaan mong magbigay ako sa iyo ng mainit na pagkain at isang ligtas na lugar para matuluyan ngayong gabi. Isang maliit na galak lamang, ngunit ito ang pinakamaliit na maitutulong ko." Napaluhod si Pedro sa hindi inaasahang kabutihang loob. Hindi niya inisip na si Ricardo Flores, isang dambuhalang negosyante, ay mag-aalok ng ganitong imbitasyon sa kanyang magarbong tahanan. "Ako, hindi ko alam kung anong sasabihin." Nahirapang sabi niya, tanging pagkabigla at pasasalamat ang nag-uumapaw sa kanya. "Wala nang kailangan pang mga salita," sagot ni Flores nang may magaan na ngiti. "Pumasok ka na at magpahinga ng kaunti. Ligtas ka dito." Sa mukha niyang puno ng hindi makapaniwalang pagtingin, tumango si Pedro at sinundan si Flores papasok sa malaking pintuan, pumasok sa isang mundo ng luho at pribilehiyo na hindi pa niya naranasan. Habang tinatahak nila ang mga pasilyo ng marangyang mansyon, namangha si Pedro sa kalabisan ng paligid. Ang kagandahan at karangyaan ay hindi katulad ng anumang nakita niya at nahirapan siyang maniwala na ang lahat ng ito ay pag-aari lamang ng isang tao. Pagdating nila sa isang pinturang-pintuan ng kahoy na may mga ukit, huminto si Flores at binuksan ito. Inaanyayahan si Pedro na pumasok. "Dito ka matutulog ngayong gabi," aniya, habang pinagmamasdan ng bata na may katahimikan. "Magpahinga ka muna dito at maghahanda ako ng pagkain para sa atin mamaya." Dahan-dahang pumasok si Pedro, namangha sa mga magagarang kasangkapan na naglalaman ng isang malaking canopy bed, isang sopistikadong wardrobe, at isang makinis na vanity. Lahat ng bagay ay sobrang linis na nagdalawang isip siyang hawakan ang kahit anong bagay, natatakot na baka masira ang kagandahan nito. "Salamat po, Ginoong Flores," bulong niya, hindi alam kung paano iparating ang kanyang pasasalamat. "Huwag mo akong tawaging Ginoo, tawagin mo akong Ricardo," sagot ni Flores ng magaan na tono. "At huwag mong isipin ito ng malaki, ibinalik mo sa akin ang isang napakahalagang bagay. Ito lang ang maitutulong kong pasasalamat." Tumango si Pedro, ang puso ay puno ng pasasalamat at paghanga. Hindi niya inaasahan na ang isang simpleng gawain ng katapatan ay magdudulot ng ganitong kahangahangang balik. "Kung may kailangan ka, itanong mo lang," dagdag pa ni Ricardo habang tumatayo at papunta sa pinto. "Nasa kusina ako at maghahanda ng ating pagkain." Iniwan siyang mag-isa, si Pedro ay naupo sa kama, patuloy na nagsusuri ng kanyang kalagayan. Ang mga mata niya ay gumala sa paligid ng kwarto, pinagmamasdan ang bawat detalye ng kasangkapan. Wala pa siyang karanasan sa ganitong uri ng komportabling lugar.
Dahan-dahan, nahiga siya sa malambot na kama. Ang katawan ay nakaramdam ng unang paghihilom mula sa mga gabi ng pagtulog sa matitigas at malamig na kalsada. Isang alon ng kapayapaan at katahimikan ang bumalot sa kanya. Nagbigay ng isang sulyap sa isang buhay na hindi niya kayang ipalagay noon. Habang siya ay dahan-dahang tinatanglawan ng pagod, pinayagan niyang maglakbay ang kanyang isipan patungo sa isang hinaharap na maaaring nagsisimula ng magbukas. Isang hinaharap na maaaring magtangan ng isang bagong simula. Sa wakas, nakarating sila sa isang kahangahangang pintuan ng kahoy na binuksan ng butler na nagbukas sa isang dining room na higit pa sa lahat ng mga naunang karangyaan. Ang mahahabang mesa ng mahogani na makintab at kumikislap sa liwanag na dumadaloy mula sa malalaking bintana ay nagbigay kay Pedro ng pakiramdam na siya ay lalong hindi nababagay sa mundong puno ng yaman at karangyaan. Nandun na si Ricardo Flores, nakaupo sa ulo ng mesa, may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang malugod na ngiti ay nagbigay ng mainit na pagtanggap kay Pedro. Magandang umaga, bata, pagbati niya. Mabuti naman at nakapagpahinga ka ng maayos. Halina, sumama ka dito. Saglit na tumigil si Pedro, tinitingnan ang karangyaan sa paligid. Ngunit ang tapat na paanyaya ni Flores ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na lumapit at maupo sa ipinakitang pwesto. Sigurado akong nakapagpahinga ka ng mabuti, patuloy ni Flores habang nagbubuhos ng kape para kay Pedro. Mukhang mas buhay ka ngayon. Opo, sir, salamat, sagot ni Pedro. Maingat na hinahawakan ang tasa. Hindi ko po naranasan ng ganitong comfort dati. Masaya si Flores, umupo ng bahagya at pinagmasdan si Pedro ng maigi. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan mo? Tanong niya ng may interes. Ang pangalan ko po ay Pedro, sir, sagot ng bata, bahagyang kinakabahan sa malalim na pagsusuri ni Flores. Pedro, isang kasiyahan, at ilang taon ka na? Tanong ni Flores, ang tono ay magiliw. 11 taon po ako, sir, sagot ni Pedro, ang boses ay mahina at nag-echo sa malawak na silid. Nagtanong si Flores, ang mukha ay naging seryoso at nag-isip. At Pedro, paano ka napadpad sa kalsada? Tanong niya, ang tono ay naging mas mabigat at seryoso. Nagtigil si Pedro, nag-aalangan na ibahagi ang kanyang nakaraan na madalas niyang itinatago. Well, iniwan po ako ng mga magulang ko nung ako ay bata pa, mahinang sabi niya. Mag-isa po akong namuhay simula noon. Hindi dapat maranasan ng isang bata yan, komentaryo ni Flores, habang ikinukrus ang mga kamay at nyuko ang ulo bilang tanda ng pakikiramay. Nagbigay si Pedro ng maliit, malungkot ng ngiti. Nasanay na po ako sa paglipas ng panahon, sagot niya, sinusubukang mag-aani ng usapan. Pero kahapon, pagkatapos kong matagpuan ang mga dokumento ninyo, naisip ko na baka po may magagawa kayo sa aking sitwasyon. Pinagmasdan siya ni Flores ng tahimik at malalim. Bago siya huminga ng malalim, tinitingnan ng mabuti si Pedro. Ano po ba talaga ang nais nyo? Tanong niya ng taimtim. Ano po ang inaasahan mong makuha sa pagbabalik ng mga dokumentong iyon? Nagulat si Pedro sa tanong. Akala niya malinaw na ang kanyang intensyon. Wala po akong hinihingi, sir, sagot niya ng tapat. Pakiramdam ko lang po ay tama na maibalik sa inyo ang mga bagay na sa inyo. Pinagmasdan siya ni Flores ng mabuti, sinisikap hanapin ang anumang tanda ng kasinungalingan. Sigurado ka ba, Pedro? Tanong niya. Binibigyan ng diin ang bawat salitang binibigkas. Marami ang makikinabang dito at hahanap ng gantimpala. Ipinagpag ni Pedro ang ulo at ang tinig ay nanginginig sa damdamin. Ang lahat po ng gusto ko ay isang tahanan at isang pamilya na nagmamahal, sagot niya. Ang boses ay nanginginig. Ito po ang lahat ng nais ko. Tahimik na nanahimik si Flores, napukaw sa tapat na pagsasalita ng bata.
Pagkalipas ng ilang saglit, nagsalita siya ng mahinahon, apektado sa mga salitang mula sa puso ni Pedro. Talaga akong na-impress sa iyo, Pedro, sabi ni Flores. Marami ang magsasamantala sa pagkakataong ito, ngunit ipinakita mo ang kakaibang integridad at kababaang loob. Ang puso ni Pedro ay mabilis na tumibok sa mga salitang iyon. Ginoong Flores, ako, pwede ko bang tapusin? Pinutol ni Flores ng magaan na tono. Nang marinig kita, naisip ko na hindi ka naghahanap ng material na bagay, kundi isang mas malalim na bagay, isang pamilya at isang tahanan. Tumigil siya, may kalungkutan sa mga mata. Bagamat hindi ko kayang magbigay ng trabaho o pera, patuloy ni Flores, maaari kong ibigay ang isang bagay na mas makabuluhan. Tinutukan ni Pedro ng mata si Flores. Ang hininga ay huminto habang hinihintay ang susunod na salitang bibitawan ni Flores. Kung papayag ka, nagbigay si Flores ng ngiti ng pag-asa. Nais ko sanang ikaw ay manatili dito at hayaan mong maging pamilya kita. Napaluhod si Pedro, hindi kayang ipaliwanag ang nararamdaman sa pag-aalok na iyon. Ibig po bang sabihin nyo? Tanong niya, ang mga mata ay malaki at puno ng pagkabigla. Oo, sagot ni Flores ng matatag at tiyak. Isang kakaibang alok, ngunit ang iyong mga pagkilos at salita ay nagpapatunay sa akin na marahil ay may maibibigay pa akong higit pa sa material na tulong. Nararamdaman ni Pedro na parabang ang hangin ay naalis mula sa kanyang mga baga. Ang ideya na may mag-aalok sa kanya ng isang tahanan at pamilya ay lampas sa lahat ng kanyang naisip. Nagsimulang pumatak ang mga luha nang mag-sink in ang bigat ng alok ni Ricardo. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Bulong niya, nanginginig ang tinig. Ito ay sobra. Iniabot ni Ricardo ang kanyang kamay at inilagay ito sa balikat ni Pedro bilang isang pag-aalo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang amang malasakit. Naiintindihan ko na mahirap tanggapin, mahina niyang sinabi, pero tapat ako. Gusto ko na manatili ka dito at maging bahagi ng pamilya na matagal mo nang inaasam. Pinanghinaan ng loob si Pedro sa damdamin na matagal niyang pinigilan at nahirapan siyang magsalita habang ang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang mata. Hindi ko alam kung anong sasabihin, ulit niyang sabi. Ang tinig ay pigil sa pag-iyak. Hindi ko inisip na may magtatanong sa isang tulad ko. Ang ngiti ni Ricardo ay malumanay at nakaaaliw habang mahina niyang pinisil ang balikat ni Pedro. Iyan ang gusto ko. Gusto ko na maging bahagi ka ng buhay ko, maging pamilya ko. Ang puso ni Pedro ay umapaw ng kaligayahan at hindi makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, pinangarap niya ang magkaroon ng isang tahanan, isang pamilya na magmamahal at mag-aalaga sa kanya. At ngayon, inaalok ito ng isang respetadong lalaki na may lahat ng bagay, ngunit nag-aalok sa kanya ng isang bagay na personal na mahalaga. Sa isang sandali ng walang kaalamang emosyon, dumapo si Pedro kay Ricardo at niyakap siya ng mahigpit. Gumanti si Ricardo ng isang amang yakap, binibigyan siya ng ginhawa at init na matagal na niyang hinahanap sa buong buhay niya. Salamat, Ginoo Flores, umiiyak na sabi ni Pedro, salamat sa pagnanais na maging pamilya ko. Tawagin mo akong Ricardo, mahinahong inayos ng lalaki, hinaplos ang likod ni Pedro. At walang anuman, ito ang gusto ko at sana gusto mo rin. Habang humihiwalay mula sa yakap, ngumiti si Pedro sa kabila ng mga luha, sabay tango ng masigasig. Oo, sir, Ricardo, gusto ko ito higit sa lahat. Ang mukha ni Ricardo ay lumiwanag ng isang ngiti ng kasiyahan. Kung ganun, magsimula tayo ng bagong kabanata sa isang magandang almusal. Ayos ba? Iminumungkahi niya, tinuturo ang masaganang pagkain sa mesa. Dahil sigurado akong gutom ka pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Habang umuupo si Pedro sa tabi ni Ricardo,
Umungol ang kanyang tiyan sa paghahangad ng pagkain. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatagpo siya ng masustansyang almusal sa isang ligtas at maalagaang kapaligiran. Habang kumakain, nakipag-usap si Ricardo sa kanya, tinanong siya tungkol sa kanyang mga interes at mga pangarap, ipinapakita ang tapat na pagnanais na mas makilala siya. Sa kalagitnaan ng almusal, naging seryoso ang ekspresyon ni Ricardo. "Pedro, nakapagtapos ka na ba ng paaralan?" tanong niya. Bumaba ng kaunti ang mga mata ni Pedro sa kahihiyan. "Hindi, sir, wala akong pagkakataon," mahina niyang inamin. "Well, magbabago na yan," matibay na sagot ni Ricardo. "Simula ngayon, gusto kong mag-focus ka sa iyong edukasyon. Sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng lahat ng oportunidad na hindi ko naranasan noong lumalaki ako." Tumingala si Pedro, ang mga mata ay malaki at puno ng pagkabigla at kasiyahan. "Talaga?" Manghang tanong niya, halos hindi makapaniwala sa konsepto. "Ibig mong sabihin, makakapag-aral ako?" "Oo," kumpirmado ni Ricardo na may nakakalugod na tango. "Karapat-dapat ka sa pagkakataong iyon." Tahimik na umupo si Pedro, lubos na apektado ng kabutihang loob ni Ricardo. Palaging niyang pinangarap ang magkaroon ng isang pamilya at tahanan, ngunit ang karagdagang pangako ng edukasyon ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip na magkakaroon siya ng pagkakataon. Nakikinig si Pedro, ang kanyang puso ay parang naiipit sa lalamunan habang nagsasalita si Ricardo tungkol sa paghahanap ng higit pa sa material na bagay sa pagtulong sa kanya. Isang revelasyon na ang isang lalaking kasing impluensyal ni Ricardo ay naghahangad din ng isang bagay na kasing fundamental ng pamilya at tahanan. "Pero bakit ako?" tanong ni Pedro. Ang kanyang tinig ay mahina, halos nawala sa laki ng dining room. "Bakit ako ang pinili mong maging bahagi ng buhay mo?" Ang ngiti ni Ricardo ay puno ng init habang sumasagot siya, "Kasi ikaw, Pedro, ay nagpapakita ng isang marangal at purong puso. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, nanatili kang tapat. Isang bihirang katangian iyan at labis ko itong nirerespeto at hinahangaan." Muling pumait ang mga luha sa mga mata ni Pedro, apektado ng kabutihan at pag-acknowledge na natanggap niya. Isang matinding pagkakaiba sa mga matitinding realidad na kanyang naranasan. "Ginoo Flores," nagsimula si Pedro, ang tinig ay nanginginig. "Ricardo." Mahinang itama ni Ricardo, ang kanyang tinig ay malambing at nakaaaliw. "Wala nang anuman. Hayaan mong ako'y maging bahagi ng buhay mo, tulad ng magiging bahagi ka na ngayon ng buhay ko." Tumango si Pedro. Ang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng pagiging kabilang ay bumabalot sa kanya sa unang pagkakataon. Nakaramdam siya ng malalim na koneksyon at pag-asa para sa hinaharap, isang bagay na hindi niya kailanman naisip na mangyayari. "At tandaan mo, Pedro," nagpapatuloy si Ricardo, "ang tono ay matatag ngunit malambing. Hindi mo lang ako binibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay mo. Binibigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama, na hindi ko nagkaroon ng pagkakataon na maging." Dahil sa labis na emosyon, tumayo si Pedro mula sa kanyang upuan at muling niyakap si Ricardo. Gumanti si Ricardo ng yakap, isang amang init at ginhawa ang lumabas mula sa kanya, nagbibigay ng seguridad at pagmamahal na matagal na hinahanap ni Pedro sa buong buhay niya. "Salamat, Ricardo," umiiyak na sabi ni Pedro. Ang tinig ay nahihirapan sa dibdib ni Ricardo. "Salamat sa pagpili mong maging pamilya ko." "Ikaw na ang pamilya ko ngayon," bumulong si Ricardo. Ang tinig ay puno ng emosyon. "At ipinapangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para siguruhing hindi mo na kailanman mararanasan ang mga paghihirap na iyon." Nagpatuloy sila sa yakap, pinapalakas ang bigat ng sandali hanggang unti-unting humiwalay si Ricardo
Ang mga kamay ay nakapakapa sa mukha ni Pedro. Ang mga mata ni Ricardo, puno ng emosyon, ay tumagilid sa mga mata ni Pedro. "Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, anak," sabi ni Ricardo. Ang ngiti ay maliwanag at tapat. Bumalik ang ngiti ni Pedro, ang puso niya ay puno, nararamdaman niyang tunay na siya ay nasa bahay sa unang pagkakataon. Habang tinitingnan niya ang paligid, bawat bahagi ng mansyon ay tila malugod, isang matinding pagkakaiba mula sa mga kalsadang nagbigay sa kanya ng kanlungan. Mula sa araw na iyon, tapat si Ricardo sa kanyang salita. Inihanda niya ang isang kwarto para kay Pedro. Tinitiyak na ito ay kumpleto sa lahat ng kailangan ng isang batang lalaki. Namangha si Pedro sa kanyang bagong paligid, ang sariling kwarto na puno ng mga bagay na hindi niya pa nararanasan. Gumugol siya ng mga oras sa pag-explore sa bawat sulok at kanto. Ang bawat detalye ay patunay ng kanyang bagong buhay. Pinalitan din ni Ricardo ang mga luma at sirang damit ni Pedro ng bago at dekalidad na mga kasuotan. Nang magsuot si Pedro ng malinis at tamang-tamang damit, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang mga pasanin ng nakaraan at ang bagong buhay niya ay nagsisimulang magbago sa konkretong paraan. Nang tumingin siya sa salamin, suot ang damit ng isang batang minamahal at inaalagaan, halos hindi niya makilala ang refleksyon na tumitingin pabalik. Isang bagong simula, puno ng pangako at walang katapusang posibilidad. Si Pedro, na ngayon ay nakatayo ng may kumpiyansa bilang isang batang lalaki sa entablado, ay tumingin kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pasasalamat at tagumpay. Ang sandaling iyon ay isang patunay kung gaano kalayo ang narating niya mula sa takot at nag-iisang batang lalaki na minsang nag-atubili sa pintuan ni Ricardo. Nang tanggapin niya ang kanyang diploma sa universidad, ang mga palakpakan na umaabot sa buong bulwagan ay tila isang matibay na pagpapatibay ng kanyang bagong buhay. Ang paglalakbay mula sa mga kalsada patungo sa podium ng pagtatapos ay puno ng walang katapusang pagsubok at mga karanasan sa pagkatuto. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa hindi matitinag na suporta at paniniwala ni Ricardo sa kanya. Ang ugnayang nabuo nila ay higit pa sa pagiging pamilyar. Ito ay isang malalim na pagkakaugnay na nagbago sa kanilang mga kapalaran. Si Ricardo, na labis na puno ng kaligayahan at pagmamalaki, ay pinapalakpakan ang pinakamalakas. Ang makita si Pedro na kanyang tinulungan at pinalago upang maging isang may kakayahan at matagumpay na individual, ay nagdulot sa kanya ng isang malaking kasiyahan. Naalala niya ang araw na nag-atubili si Pedro at nagtanong kung maaari siyang tawaging tatay, isang sandali na nagpatibay ng kanilang ugnayan magpakailanman. Ngayon, habang pinagmamasdan ng tagumpay ni Pedro, alam ni Ricardo na ang pagyakap sa kanya bilang kanyang anak ay ang pinakamagandang desisyon na kanyang nagawa. Matapos ang seremonya, nagbalik sila sa bahay kung saan naghihintay ang isang maliit na pagdiriwang. Nagtipon ang mga kaibigan, pamilya at mga guro upang parangalan ang tagumpay ni Pedro. Ang bawat bisita ay nagbahagi ng kwento tungkol sa epekto ni Pedro sa kanilang mga buhay at kung paano siya naging inspirasyon sa kanilang katatagan at determinasyon. Habang umuusad ang gabi, kumuha ng sandali si Pedro upang magsalita sa harap ng mga bisita. Ang kanyang tinig ay matatag at malinaw. Nakatayo ako rito ngayon dahil sa desisyon ng isang tao na buksan ang kanyang pintuan at ang kanyang puso sa isang batang hindi kilala at naghihirap. Nagsimula siya, ang kanyang mga mata ay nagtama kay Ricardo. Ricardo, nakita mo ang potensyal at halaga ko nang hindi ko ito makita sa sarili ko. Binigyan mo ako ng tahanan, pamilya at kinabukasan. Ngunit higit sa lahat, tinuruan mo ako ng kahulugan ng pag-ibig at malasakit. At ito ay dadalhin ko sa lahat ng aking gagawin.
Ang buong silid ay sumabog sa palakpakan at naramdaman ni Ricardo na isang luha ang dumaloy mula sa kanyang mata habang nakikinig sa mga salitang iyon ni Pedro. Ang batang lalaki ay hindi na ang matamlay at takot na batang nagailangan ng proteksyon. Siya ngayon ay isang ilaw ng pag-asa at isang simbolo ng kung ano ang maaaring makamit sa pamamagitan ng kabutihang loob at dedikasyon. Pagkatapos nang magsimulang mag-alisan ang mga bisita at sila ay natira na lang magkasama, tinawag ni Ricardo si Pedro. Pinanood kita na lumago at naging isang kamanghamanghang tao at hindi ko pa naranasan ang maging mas proud, sabi niya. Ang tinig ay puno ng emosyon. Tandaan mo, saan man dalhin ka ng buhay, ang tahanang ito, ang pamilya ito at ang pagmamahal ko sa iyo ay laging nandito. Mahigpit na niyakap ni Pedro si Ricardo. Alam niyang saan man dalhin ng hinaharap ang mga aral at pagmamahal na nakuha niya mula kay Ricardo ay maggagabay sa kanya. Salamat tatay, bulong ni Pedro pabalik, sa lahat. Habang sila ay magkasama, ang gabi ay tahimik na bumabalot sa kanila, parehong nauunawaan na ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa mga tagumpay na nakamtan ni Pedro, kundi pati na rin ang hindi sinasadyang pangako ng patuloy na suporta, pagmamahal at ang hindi mabilang na mga posibilidad na naghihintay sa hinaharap. Ibinalik ni Ricardo ang yakap ni Pedro ng may pantay na lakas. Niyakap siya ng mahigpit. Sa kalagitnaan ng palakpakan at masayang sigawan mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya, bumulong siya pabalik. Hindi, salamat sa iyo, anak, sa pagpapayaman ng buhay ko ng walang hanggan. Habang nagpapatuloy ang salo-salo, ang hangin ay puno ng masiglang enerhiya. Ang mga bisita ay nagsalo-salo, nagbahagi ng mga kwento at tawanan, ipinagdiriwang hindi lamang ang mga akademikong tagumpay ni Pedro, kundi pati na rin ang malalim na ugnayan na kanilang naitayo ni Ricardo. Bawat sulok ng mansyon ay buhay na buhay sa musika at usapan, isang patunay ng kaligayahan at pagkakaisa na dinala ni Pedro sa buhay ni Ricardo. Dumaan si Pedro sa karamihan, binabati ng maiinit ng ngiti at mga masayang kamay na nag-aabot ng pagbati. Nararamdaman ang isang malalim na pakiramdam ng pagiging kabilang. Bawat pakikisalamuha ay isang paalala ng kanyang paglalakbay at kung gaano siya kalayo mula sa hindi tiyak na buhay sa kalye patungo sa init at pagmamahal ng isang pamilya na ngayon ay maaari niyang tawaging kanya. Habang ang gabi ay papalapit na sa pagtatapos, nakatagpo si Pedro ng isang tahimik na sandali upang lumabas sa terasa, tinitingnan ang malawak na mga lupaing nakapalibot sa mansyon. Ang mga bituin ay kumikislap sa itaas na parang kumikislap din ang mga ilaw ng gabi na nag-adorno sa hardin. Nagmuni-muni siya sa mga hindi inaasahang pag-turn ng kanyang buhay at ang kamanghamanghang landas na nagdala sa kanya sa sandaling ito. Ang mga alaala ng paghihirap ay naisantabi na ng pagmamahal at mga oportunidad na ibinigay sa kanya at naramdaman niya ang malalim na pasasalamat. Sa loob ng bahay, pinagmamasdan ni Ricardo si Pedro mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Nakita niya kay Pedro hindi lamang ang tagumpay ng isang batang lalaki na nagtagumpay laban sa malalaking pagsubok, kundi pati na rin ang personifikasyon ng kanyang sariling mga pag-asa at pangarap para sa isang pamana ng kabutihan at pagiging bukas palad. Madalas nagtataka si Ricardo tungkol sa kahulugan ng kanyang mga tagumpay, ngunit nang makita niyang umuunlad si Pedro, nakakita siya ng malinaw na sagot. Ang kanyang kayamanan ay nahanap ang tunay na layunin nito sa pagbibigay para sa isang tao na pinahahalagahan ito sa mga paraan na hindi kayang sukatin ng salapi. Pagkatapos nang bumalik si Pedro sa loob ng bahay, nilapitan siya ni Ricardo. May hawak na baso at kumikilos upang makuha ang kanyang atensyon. "Pwede ko bang makuha ang sayaw na ito?"
Tanong niya, nag-aalok ng kamay na may malambing na nagiti. Tumawa si Pedro, masaya at tinanggap ito. Habang nagsasayaw sila, sumali ang iba, ang musika ay dumadaloy sa hangin, nagbubuklod sa kanilang lahat sa isang selebrasyon. Isang gabi ng kasiyahan, ngunit para kay Pedro at Ricardo, ito rin ay isang malalim na pagpapatibay ng kanilang ugnayang pamilya. Ilang taon mula noon, madalas na balik-tanawin ni Pedro ang gabing iyon bilang isang mahalagang sandali sa kanyang buhay. Hindi lamang ito isang pagdiriwang ng akademikong tagumpay, kundi pati na rin isang malalim na pagkilala sa paglalakbay nilang magkasama ni Ricardo. Ito ay nagsimbolo ng pagtatapos ng maraming pagsubok at simula ng mga bagong posibilidad. Ang mansyon ni Ricardo, na dati isang simbolo ng kayamanan, ay naging isang tunay na tahanan, puno ng mga alaala at pangako ng mas marami pang masayang araw na darating. Bawat hakbang ni Pedro sa buhay, alam niyang siya ay sinusuportahan ng walang kondisyong pagmamahal at suporta ng lalaking ipinagmamalaki niyang tinatawag na tatay, ang kanyang pinakamahalagang guro at kaibigan. Malinaw na makikita ang pagmamalaki ni Ricardo nang tumango siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan para sa napiling landas ni Pedro. Isang marangal na layunin iyan, Pedro. Wala nang mas rewarding kaysa magbigay pabalik at gumawa ng makabuluhang epekto sa buhay ng iba. Alam kong magagawa mo ang magagandang bagay. Nararamdaman ni Pedro ang isang alon ng kumpiyansa mula sa pag-aalalay ni Ricardo. Nais kong magsimula sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang foundation na nakatutok sa edukasyon at pabahay para sa mga homeless. Naniniwala ako na ang bawat isa ay nararapat magkaroon ng pagkakataon para sa isang mas magandang buhay, katulad ng ibinigay mong buhay sa akin. Magandang panimula iyan, sang-ayon si Ricardo. At alam mong susuportahan kita sa bawat paraan na kaya ko. Ano man ang mga resources, koneksyon o gabay na kailangan mo, ituring mong iyo. Sama-sama nating gagawin itong isang realidad. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap patungkol sa mga praktikal na hakbang na kailangang gawin ni Pedro upang maitatag ang kanyang foundation. Nagbahagi si Ricardo ng mga payo tungkol sa networking, fundraising at ang kahalagahan ng isang malinaw na mission statement. Habang sila'y nag-uusap, naging maliwanag na higit pa ito sa isang proyekto para kay Pedro. Ito ay isang misyon, isang paraan upang palawakin ang pamana ng kabutihan at oportunidad na sinimulan ni Ricardo. Habang nagtatapos ang gabi, parehong naramdaman nilang may malalim na layunin at pananabik para sa hinaharap. Tuwang-tuwa ako sa iyo, anak, sabi ni Ricardo habang tinatapos nila ang kanilang pagpaplano. Ang makita kang magpasya na tulungan ng iba ay nagpapatibay na ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi sa kayamanang aking naipon, kundi sa taong naging ikaw. Tumango si Pedro, nararamdaman ang responsibilidad hindi lamang sa mga magiging benepisyaryo ng kanyang foundation kundi pati na rin sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Ricardo. Salamat, tatay, sa lahat. Ipinapangako kong ipagmamalaki kita. Nakatayo silang magkasama, tinatanaw ang estate na naging kanlungan ni Pedro at malapit nang maging punong himpilan ng kanyang mga charitable endeavors. Ang mansyon na dati simbolo ng tagumpay ni Ricardo ay magiging isang sentro ng pag-asa at tulong para sa mga hindi pinalad. Inilagay ni Ricardo ang kanyang braso sa balikat ni Pedro at hinila siyang malapit sa kanya. Ipinagmamalaki mo na ako, higit pa sa kaya mong imaginin. Sama-sama nating tahakin ang paglalakbay na ito. Isang bagong kabanata ito para sa ating dalawa. Habang magkatabi silang nakatayo, ang hinaharap ay tila maliwanag at puno ng pangako. Handa na si Pedro na pumasok sa isang papel na magtutulak sa kanya, ngunit magbibigay din sa kanya ng kasiyahan sa mga paraan na hindi niya inisip.
Sa walang kapantay na suporta ni Ricardo, nakatakda siyang mag-iwan ng isang pangmatagalang pagbabago sa mundo, ipagpapatuloy ang siklo ng kabutihang loob at pagmamahal na nagbago sa kanyang sariling buhay. Habang unti-unting humuhupa ang palakpakan at ang mga bisita ay nagsimulang maghalu-halo, nagkaroon ng tahimik na sandali sina Pedro at Ricardo, nagmumuni sa kanilang paglalakbay. Pinagmamasdan nila ang mga dumalo sa gala na nakikipag-usap. Ilang mga kabataang benepisyaryo ang nagbabahagi ng kanilang mga kwento at ang kanilang mga tagumpay ay iniuugnay sa mga oportunidad na ibinigay ng foundation. Isang buhay na patunay ng epekto ng kanilang trabaho, makikita sa maliwanag na kinabukasan ng mga taong kanilang tinulungan. Tiningnan ni Pedro ang paligid ng silid. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki at kasiyahan. Ang makita ang lahat ng ito, sabi niya, lumingon kay Ricardo, ay talagang nagpapatibay sa lahat ng ating nagawa ng magkasama. Si Ricardo na pinagmamasdan ng kasiyahan at pag-asa sa mga mata ng mga kabataang naroroon ay nakaramdam ng isang malalim na layunin. Itinuro niya ang buong silid, ang tunay na sukatan ng tagumpay. Hindi ang mga parangal o mga ulat na pinansyal, kundi ang mga tunay at konkretong pagbabago sa buhay ng mga tao. Isang kamanghamanghang bagay ang nagawa mo rito, Pedro. Ang kanilang usapan ay tumuon sa mga plano upang palawakin pa ang kanilang mga programa. Marami pang mga komunidad na maaari nating matulungan. Masigasig na sinabi ni Pedro na nagnanais na mapalawak pa ang kanilang abot. Sa network na nabuo natin at sa mga kwento ng tagumpay na nagpapatibay sa atin, sa tingin ko maaari tayong magtangka ng mas mataas. Sumang-ayon si Ricardo, mag-isip tayo ng mas malaki, mas maraming scholarships, mas maraming community centers, at baka magkaroon tayo ng mentorship program para ikonekta ang mga benepisyaryo natin sa mga profesional sa kanilang mga interes na larangan, mungkahi niya. Excited sa mga posibilidad, nagsimula si Pedro na maglatag ng isang proposal para sa isang bagong inisyatiba na magbibigay ng mga internship at job placements para sa mga mas matatandang benepisyaryo upang matulungan silang mag-transisyon ng maayos sa workforce. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga sustainable na landas patungo sa tagumpay, hindi lamang pansamantalang tulong, paliwanag niya. Nakikinig si Ricardo ng mabuti. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng mga ideya kung paano gagamitin ang kanyang mga koneksyon sa negosyo para sa mga partnerships at sponsorships. Magsisimula akong makipag-ugnayan sa ilang mga kasamahan bukas. Maraming potensyal para sa kolaborasyon at sigurado akong magiging masaya silang suportahan ang isang makabuluhang layunin tulad nito. Habang nagtatapos ang gabi, napagkasunduan nilang magkita kinabukasan upang simulan ang pagpapalakas ng kanilang mga plano. Ang sigla at dedikasyon na nagdala sa kanila sa puntong ito ay nagsilbing gasolina para sa kanilang mga susunod na hakbang na nakatuon sa pagpapalawak ng kanilang epekto at pagtulong pa sa mas maraming kabataang buhay. Habang nagmamaneho pa uwi mula sa gala, naisip ni Pedro ang paglalakbay na nagdala sa kanya mula sa isang buhay ng hindi kasiguraduhan patungo sa isang buhay na puno ng malalim na epekto. Ang pagmamahal at suporta mula sa kanyang ama ay hindi lamang nagbago ng kanyang sariling buhay, kundi ngayon ay kumakalat na upang makaapekto sa daan-daang iba. Isang makapangyarihang paalala kung gaano kalaki ang maaaring magbago ng isang kabutihang loob ng isang tao sa buong mundo. Si Ricardo, na pinagmamasdan ang malalim na ekspresyon ni Pedro mula sa driver's seat, ay nakaramdam ng isang alon ng pasasalamat para sa di inaasahang araw nang unang kumatok si Pedro sa kanyang pintuan.
Ang sandaling iyon ay muling nagbago ng kanilang mga kapalaran. Nagbuklod sa kanila hindi lamang bilang pamilya, kundi bilang mga katuwang sa isang misyon ng pagtulong sa iba. Ang kanilang kwento ay isa ng pag-asa, katatagan, at ang walang katapusang kapangyarihan ng pagmamahal, isang naratibo na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat buhay na kanilang naabot, na nagpapatunay na sa pamamagitan ng malasakit at determinasyon talagang posible ang magbago ng mundo. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ang inyong suporta ay may malaking kahulugan para sa amin at nagsisilbing inspirasyon upang magpatuloy sa pagbabahagi ng mga kwento ng pag-asa at pagbabago tulad ng kay Pedro. Kung hindi ka pa nakasubscribe, isaalang-alang na maging bahagi ng aming komunidad upang makapanood pa ng mga kwento ng pag-asa at pagbabago. Tandaan, ang bawat like, comment at share ay nakakatulong sa amin upang maabot ang mas maraming tao at mapalaganap ang mga positibong mensahe. Ipaalam sa amin kung ano ang inyong naging reaksyon sa kwento ngayon sa mga komento sa ibaba, o ibahagi ang inyong sariling mga karanasan sa pagtagumpay sa mga pagsubok. Hanggang sa susunod na video at sa mga pagkakataon na iyon, patuloy na magbigay ng pagkakaiba sa inyong kanto ng mundo.